Mahavira. 2,500 taon na ang nakalilipas, mayroong isang lungsod na tinatawag na Kshatrikhanda sa hilagang bahagi ng India. May isang hari na nagngangalang Siddhara na namumuno doon. Ang kanyang asawa ay si Trishala Devi, siya ay anak ng hari ng Vaishaldhesh, si Haring Sita. Si Rani Trishala Devi ay isang napakatalino at banal na babae. Isang magandang anak ang ipinanganak mula sa kanyang sinapupunan at siya ay pinangalan ng Varamana. Noong 8 taong gulang si Varamana, nagsimula ang kanyang pag-aaral. Napakatalino niya. Kung may sinabi sa kanya ang guro, malalaman niya ito kaagad. Kung ang guro ay tumalikod upang tanungin siya, sasabihin niya sa kanya ang lahat ng walang tigil. Nagulat ang guro nang makita ang kanyang mahusay na kaalaman. Natutunan ni Varaman ang lahat ng napakabilis. Minahal siya ng lahat dahil sa kanyang katalinuhan. Si Vadaman ay matapang mula pagkabata. Lagi siyang nauuna sa mga laro at kanta. Mahilig siyang tumakbo at tumalon kasama ang mga pilyong bata. Dati niyang pinupuntahan ang kanyang ama mula sa itaas upang makita ang magandang kagubatan. Natutuwa siyang pagmasdan ang mga punong-puno ng bulaklak, ang mga ilog at batis na umaagos doon. Hindi siya natatakot sa mababangas na hayop sa kariton sa mga burol. Minahal niya sila. Minsan, nagpunta si Nathamana at ang kanyang mga kaibigan upang maglaro sa kapatagan sa labas ng lungsod. Doon siya at ang kanyang mga kaibigan ay umaakyat sa puno at naglalaro. Biglang may lumabas na malaking ahas mula sa ilalim ng puno. Kinaligan si Busanto at ibinalot sa kanyang katawan na may nakasulat na mensahe sa itaas. Nang makita nila ito, lahat ng mga lalaki ay natakot. Tumalon sila pababa sa kinaroroonan nila at tumakbo palayo. Ngunit hindi natakot ang nobyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang ulo ng ahas at hinugasan ito. Pagkarinig nito, labis siyang pinuri ng kanyang mga magulang. Muli ay pumunta ang nobyo upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Biglang tumakbo si Madhana sa harap nila habang nasa daan. Lahat ng mga lalaki na kasama niya ay nagtakbuhan. Ngunit si Varana ay hindi gumalaw sa kanyang lugar. Hinawakan niya ang ball ng elepante at umupo sa likod nito. Nang makita ito, binati siya ng lahat. Mula noon tinawag siyang Mahavira. 2 itutuloy.